tulay ng Kath, then may pinadala kay Mama Min. Tapos sa bagong post ni Kath, no, marami ito mga kasembreros, and then may bumaliktad na nga ba, no, mga kasembreros, and then confirmed na patapos na yung taping ni na Alden mga kasembreros sa Summon Someday. So unahin ko ito, may pinost kahapon mga kasembreros ang isang nga sina Alden mga kasembreros, no, at saka si Nadine, no, napatapos na yung kanilang it's a wrap, no, sabi dito, no, parang patapos na at nag-wrap up na lang ang Team Love Siargao mga kasembreros sa kanilang taping. So dito si Nadine at saka si Alden mga kasembreros kasama ang hindi ko na kuha yung pangalan ni Sir mga kasembreros, sa parang may parang yung parang ano tayo, yung parang tape na si Gino Arguelles mga kasembreros. So tao dito si Dwayne Baltazar na something like that mga kasembreros. Ito po ay parang yung kinakat na parang tumutunog na hindi ko lang parang tawag dito mga kasembreros. Pero ito yung sabi na pagsabing action, tapos pinapatunog din na, no, na hawak-hawak ni Gino Arguelles mga kasembreros. So ang kulit lang no, mga kasembreros, mga ka-Athenatics. Tapos si Alden naman ay spotted siya doon sa malapit sa beach mga kasembreros, naglalakad si Jao Calderon mga kasembreros. Dito ay yung parang dirty white, no, yung kanyang suot dito mga kasembreros, and then parang naispatan siya doon ng isang fan mga kasembreros na naglalakad nga po, no. Tapos ay binidyohan niya. No, ito yung mga last taping days na ng dito ng Love Siargao mga kasembreros. And may singit ko kagabi, dito na nag-live si Jorsang Gamboa sa kanyang TikTok account. So yun, ay kwento niya rin na parang next week na yata yung taping ng Code Gray mga kasembreros. So grabe na, ang bilis ng kanilang ang bilis ng kanilang pacing mga kasembreros. Pero nga, no, Code Gray. So kung sa prime time, medyo matagal-tagal pala itong Code Gray mga kasembreros, no. Sabi ni Joros kagabi sa live niya sa TikTok, nanood ako sa live niya sa TikTok pero sabi niya ay parang next week na sila sa start ng ng shoot mga kasembreros ni Alden, no, at saka si Gab Lagman kasi yung kasama ni Joros Gamboa kagabi nung nanood ako ng kanyang live mga kasembreros. Tapos si Kath naman, ito na pala yung video ni na Kath at saka ni James Reid mga kasembreros nung finlash nating picture na yung parang magkausap nga sila, no, habang nasa taping ng ng Summon Someday mga kasembreros. So ito na yung parang video niya. Tapos nung nakaraan na yung na-flash lang natin ay yung picture mga kasembreros na parang nag-uusap sina Kath at saka si James Reid mga kasembreros. Ito po yun. Tapos may isa ring video dito si Kath na nasa loob siya ng kotse no? Parang ito yung papunta nila sa set ng mismong setup ng Love Siargao Summon Someday mga kasembreros. So parang may kinakausap si Kath dito na kasama niya sa kotse, sa sasakyan. Parang hindi naman siya kotse, parang van yata ito mga kasembreros. Kasi ito nga yung sasakyan nila na papunta ng set mga kasembreros. So yun, medyo may boses siya dito na mamaya papakinggan natin, tapos hindi na siya gaanong malinaw mga kasembreros. Pero yun po, no, yung kanyang dito, yung kanyang yung kanyang ginagawa, no, kasama yung kanyang kasamahan sa sasakyan mga kasembreros. Ito yung naka-white Alam ko na i-flash ko yung forward nito na kung saan nabababa na nga si Kath mga kasembreros. Tapos yun, ito yung parang niya, parang mas naunang sumakay sila mga kasembreros sa kotse nga. Tapos isa sa mga major items natin, may pinadala pala yung tulay ng Kath din. Tulay ng Kath din mga kasembreros kay Mama Min.
Kung kilala niyo po at naalala niyo si Chi Filomeno na close din sa kay Alden at saka kay Kath, mga kasembreros. So sa yung paglipad nila sa Dubai, yung tayo nung skydiving, mga kasembreros, no, si Kath ay talagang kasama rin doon si Chi Filomeno at saka doon sa bench, no, mga kasembreros, na kung saan sumayaw-sayaw sina Kath at saka si Alden at saka yung SB19, mga kasembreros. So nagpadala siya dito, no, kay si Chi, no, si Chi so I'm supposing na si Chi talaga ito, mga kasembreros, Chi Filomeno, na best friend niya ni Kath, mga kasembreros, to Tita Min. Dito medyo hindi ko mabasa. Pero sabi niya from Chi, no, parang may letter siya na maliit, mga kasembreros, tapos parang hindi ko lang alam kung ano to, parang pasalubong yata, no, mga kasembreros, na pagkain. Mga kasembreros, Leandros, hindi ko lang, parang chicharon, something like that, mga kasembreros, pero parang ano siya, parang food, no. Tapos si Mama Min, marami rin siyang pinost sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. Yung iba dito ay parang banding na rin, no, at saka yung iba din ay food. Tapos si Kath Karen may pinost sa kanyang Facebook, pero unahin ko itong kaya Mama Min, mga kasembreros, no. Iba dito parang mga nuts, pwede siyang almond nuts, peanut, pili nuts. Basta naman parang food yung mga pinost ni Mama Min dito, mga kasembreros, sa kanyang Instagram. Tapos yung mostly nga dito parang food, mga kasembreros, or mga pasalubong from her friends. So yung isa kanina ay kay Chi Filomeno, mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay nag-post siya sa kanyang Facebook, sa kanyang Instagram, mga kasembreros, ng kanyang TCL, yung kanyang shoot, mga kasembreros. Kasi during the event of TCL ay nagsushoot din siya dati, mga kasembreros, nagsushoot din siya at that time ng ito nga, no, yung kanyang TCL endorsement video, mga kasembreros. So kasabay nung kanyang event ay gumawa rin siya ng endorsement, mga kasembreros. So dito ay pinopromote niya, of course, yung aircon ng TCL, mga kasembreros, na kung saan ay kailangan sa tag-init, no, mga kasembreros. So definitely yung outfit niya dito ay yung naka-white nga siya, no, mga kasembreros. So yung setup nila dito ay parang nasa labas, kunwari si Kath, no, naglalakad, mga kasembreros. Tapos yun, hanggang sa nasa event na siya, and then yung gumagamit nga siya ng yung parang sa kwarto niya, and then yung nasa highway na siya, tapos yung mainit, tapos yung yung dito, yung nasa event na siya na may aircon doon, mga kasembreros. So ayun po, no, talagang ang kulit lang. So parang ito parang 20 na minuto ba to, 46 second video, mga kasembreros. So mamaya try ko i-play, no, mga kasembreros, may voice over niya, of course, mga kasembreros, no, kasi part ito ng kanyang whole video process or endorsement process, mga kasembreros. Tapos isa ito sa mga major items natin, mga kasembreros, may bumaliktad na, or may bumaliktad na nga ba, mga kasembreros, no. Ito po yung pinost ni Tita Long Gumatay, mga kasembreros, na umani rin ng parang question sa mga fans, mga kasembreros, kasi pinost niya dito kagabi yung opening remarks ni Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. Opening remarks ni Mayor Mark Alcala na hindi naman binanggit si Kath, or parang walang related kay Kath ba, pero pinost niya kagabi, mga kasembreros, sa kanyang Facebook account, mga kasembreros. So marami tuloy yung nakita ko sa comment section na parang yung iba sarcastic nga, no, na parang bakit daw nagpo-post na si Tita Long Gumatay ng about dito nga kay Mayor Mark Alcala, no, parang kasi dati si Alden, no, si Kath lang yung pinapost niya, mga kasembreros. And yung ibang mga artista, no, parang ganoon, mga kasembreros, may mga ibang artista naman na pinapost si Tita Long Gumatay, no, maliban kay of course, no, Kath din. So kahit ako rin nagulat, no, kasi akala ko pinost niya
parang binanggit ba si Kath o something like, wala naman mga kasembreros, no? Hindi ko na po din-download yung video mga kasembreros ng opening remarks ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So, yun po, no? Pero ang daming likes ito, 883 mga kasembreros, 12 hours ago niya pinost. So, sabi ng ilan, parang sarcastic pa. Ikaw na ba yung parang PR? O parang, parang alalay or parang assistant, no? Ni na Mayor Mark Alcala at ni Kath, no? Something like that, mga kasembreros. Tapos, pero hindi na nireplyan, of course, no, ni Tita Long Gumatay kasi ayaw ng gulo siguro niya Tita Long Gumatay, mga kasembreros. Pero yan, parang kahit ako din nagulat, no? Bakit nagpo-post si sa kay Mayor Mark Alcala, no? Mga kasembreros. Hindi ko lang din sure kung ano ang tunay na reason ni Tita Long Gumatay, pero we respect, no? Kasi of course, social media account naman ito niya Tita Long Gumatay, mga kasembreros. Pero out of curiosity, yung iba, parang ano ba, bumaliktad na ba si Tita Long Gumatay, mga kasembreros? Hindi na ba siya Kath then or something like that, mga kasembreros? Pero yan, no, hayaan natin, no, mga kasembreros. So, let's just move on. Tapos, next item natin, post din ito ni Kath sa kanyang sa kanyang Facebook story, mga kasembreros. Yung kanyang Nutri-Chunks, mga kasembreros, 2 hours ago. Support your 4 babies puppyhood journey with Nutri-Chunks, no? High-protein puppy crafted for healthy growth and development. So, ito po ay kanyang pinost din mo sa kanyang Facebook story, mga kasembreros, or Facebook My Day story, mga kasembreros. Tapos, ang cute nito ni ate, parang naging tulay din siya ng Kath din, mga kasembreros. Si Ma'am Mildred Caballero na taga Digos, mga kasembreros. Sabi niya, na-meet ko sina Alden at Catherine. Ang problema, ako yata yung extra sa sarili kong picture. Kasi nga sina Catherine Alden dito, no? Hindi ko lang alam kung edited ang picture na ito, mga kasembreros, or tawag dito, yung promo pa ito ng Hello Love Again. Tapos, inisip ko rin na naging tawag ito, nung pumunta rin siya sa mga promo ng Hello Love Again dati. Tapos, nakita niya sina Kath and Alden, mga kasembreros, sa promo. Tapos, nagpa-picture siya. No, ito po yung iniisip ko dito, mga kasembreros. So, pero yun, dito, iniisip ko rin na edited ito, mga kasembreros, no? Tapos, ito na, bumaha na, mga kasembreros, ang sinasabi nating obsessed na sila sa kay Alden. Kasi nga, kamukha daw sila ng kanilang boyfriend at saka asawa. So, mas tumindi at dumami, mga kasembreros, ang nag-post sa kanilang TikTok account ng obsession kay Alden, no? Grabe. So, may isa dito na yung kay Tito Boy Abunda siya. I was so obsessed with Alden Richards that my boyfriend looks just like him. Tapos, nung sa dulo na, ay parang nagtatakit ng mukha at saka pag nagpadila si Kuya, mga kasembreros. So, yung sa kay Tito Boy na, ang kulit lang yun, no? Talagang naging trending na ito ngayon, mga kasembreros. Yung obsessed na sila kay Alden kasi kamukha daw sila na. Ito, meron din isa dito, mga kasembreros. Yung ginamit naman na video ay yung sa Code Gray media launch nila, mga kasembreros. Tapos yung si husband, no, ay may hawak-hawak na baby na naka-blue, no, si Alden Richards daw kuno, mga kasembreros. So, may dimple din siya, ha, si Kuya, mga pero tatay na si Kuya, no. Ito po ay isa sa mga nag-post din po sa kanyang TikTok account, mga kasembreros. So, dumadami, mga kasembreros. Nagulat ako, ginawa na nilang trend talaga ito, mga kasembreros. Ito rin yung isa, yung sumasakay o nakasakay si Alden sa kotse yata, no? Tapos, yung kanyang husband naman, mga kasembreros, ay ito nga, no? Yung maputi nga. Lalingon si Kuya na nakasombrero, mga kasembreros. So, yun po, no? Talagang pinagtitripan nila yung kanilang mga husband and boy. Ang dami nang nagtitrip, mga kasembreros, kay Alden, no? At saka sa mga asawa nila at saka mga boyfriend, mga kasembreros. Tapos, may isa rin dito, yung ginamit naman niya yung video ay yung kay, dito, yung sa, dito kay Arnold Clavio ba yun? Tonight with Arnold Clavio, mga kasembreros. Tapos, yun ang pogi si Kuya. May dimple din siya, mga kasembreros. Parang kamukha nga niya daw si
Alden Richards mga kasembreros. So, yun talaga ang cute lang na mga ginawa ng mga random TikTokers no, or fans dito mga kasembreros. Talagang pampagood vibes lang talaga itong si Pops Alden mga kasembreros. Ito, tapos si Kath naman, spotted din siya doon sa set nila ng Someone Someday mga kasi pababa na siya ng kotse. Tapos yun, yung naka-white pa rin siya, no? At saka naka-brown na pang ibaba mga kasembreros. So, parang papunta na siya sa mismong set, no? Naka-kotse o nakasasakyan, of course, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos, ang I Am Worldwide pala ni Alden, no? Ay nag-post din pala kahapon, 16 hours ago. Sabi niya dito, meron pala silang promo dito mga kasembres sa Barley, no? I Am Worldwide mga kasembres. Sabi niya, don't miss out on our amazing 3-day promo. This is your final chance to grab the hottest deals of the season. So, parang may promo sila from May 23 hanggang 25 mga kasus hanggang bukas na ito, no? Mga kasembres and mga Kathinatics, yung kanyang I Am Worldwide na dito na promo. Tapos dito ko nalaman yung pangalan nung nag-post mismo mga kasembres ng picture ni Alden, kasama yung tatlo niya pang kaibigan or dalawa niya pang kaibigan mga kasembres, no, na mga fans nga doon sa Siargao. So si Chronica Ramoga pala, no, yung nag-post nun mga kasembreros na pinost ko rin nung nakaraan 22 hours ago ito mga kasembreros. Alden Richards, sayang waya jud ko nakapicture man solo kay arang jud kasi pog ang may hinang nilala. Hindi ko alam gaano yung mga terms na iba kasi nga Surigao nun mga kasembreros. So yung Surigao nun kasi maliban sa change nila yung J tsaka Y at tsaka J ay may ibang terms sila na malalalim mga kasembreros na parang malalim pa siya sa Bisaya mga kasembreros. So ganoon po yung kanilang dialekto mga kasembreros. Tapos grabe, no, itong John Lemon din po ni Alden ay hindi na nagpahuli, nag-post din pala ito. Grabe, kaliwat kanan ng mga endorsements. Nako. Minsan nakakahilo din mga kasembreros, no, at saka nakakalula yung mga endorsements ni Alden mga sobrang busy, no. Sabi ng John Lemon dito 6 hours ago, Alden knows best and nothing beats a freshly squeezed lemonade here at John Lemon. So tapos picture ni Alden dito ng parang meron siyang hawak-hawak na lemon na yellow mga kasembreros. So grabe ang sipag din ng mga brands ni Alden na mag-post, of course mga kasembreros, no. Kasi alam natin si Alden ay masipag masipag din po talaga mga kasembreros. Tapos may caption pala yung pinost ni Kath kagabi sa kanyang Facebook page mga kasembreros. Sorry po, hindi ko na isama kanina. 2 hours ago sabi niya, Catherine Bernardo official, a little comfort goes a long way. This summer I'm all about staying cool the smarter way with GCL's TAI air conditioning technology designed to keep up with the real life and real routines. So ito po yung kanyang caption pala, sorry, hindi ko po na isama mga kasembreros. Tapos ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no, sabi niya hawak kamay muna ang Kath din. Tapos inedit niya dito ang picture ni na Kath and Alden na parang naka-denim, no, or parang mga nakamaong na jacket mga kasembreros. Tapos pangalawa sa last item natin ito mga kasembreros, si Alden po ay yun, nagpa-picture din sila sa mga siguro mga bossing ito doon sa Love Siargao mga kasembreros. So si Goods 13 nag-post nito sa kanyang Instagram story. Daming reaction, so 202 mga kasembreros. So yung picture mismo ay pinost ng local resident doon na itong nagpa-picture nga, no, kay Alden, kay Laysam tsaka kay Nadine mga kasembreros. Tapos yung nag-post naman ito sa Facebook ay si Hello Nadi, no, na solid fan ni Nadine mga kasembreros. Tapos yun, wala akong pero last item natin itong Stars on the Floor nila mamaya, no, mga kasembreros. So maaring
late ko na ma-post or pwede rin kung on time mga kasembreros, no? Pero yun, talagang every Sunday, inaabangan natin ang Stars on the Floor mga kasembreros na pasabog ng mga dance authority. So parang yung ano nila pala is triple labanan ng mga kasembreros yung kanilang tema ngayong Sunday mga kasembreros, no? May 24, 2026 mga kasembreros na episode. So abangan nyo na lang, no, yung yung update ko doon sa kanilang May 24th na episode mga kasembreros ngayong Sunday. So yun po, no, talaga triple labanan, parang meron silang inhandang pasabog na may kasama yata yung mga coaches, and then yung basta, no, abangan nyo na lang po, no, yung aking details sa next natin na vlog mga kasembreros. So hindi ko na naisama dito at ano yung ano nila, yung kanilang screenshot, pero yun po, no, mga kasembreros. Alright, so yun na po sa ating cut items, ha. Ipi-play ko po itong videos na inyo pong papakinggan mga kasembreros, no? And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po, ha, sa bawat isa. Summer has a way of slowing everything down, especially when the heat becomes too much. That's why I'm excited to discover how TCL is redefining comfort this summer. With TCL's TAI air conditioning technology, cooling becomes smarter, more seamless, and energy efficient, designed to adapt to real everyday living. It's not just about cooling a space, it's about creating comfort that lets you enjoy every moment. This summer, comfort feels smarter with TCL. Sobrang magagamit po natin itong ating topic mga kasembreros sa Word of God. Ang title po natin ay Mahalin ang Kapayapaan. Matthew chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So gamit na gamit ito mga kasembreros, itong Matthew chapter 5 verse 9 mga kasembreros, no, about peace, pursuing peace mga kasembreros. So sa isang tahanan na magulo, yung nanay at ang tatay nag-aaway, yung mga anak sa magulang nagdedebate, yung anak sa magulang sa anak nagdedebate, vice versa, yung magkapatid or yung mga anak ninyo nag-aaway din. So parang, especially napakahirap i-handle na kapag yung mga anak natin ay mga teenagers na siya mga kasembreros. Tapos kung hindi natin sila disiplina ng maayos nung maliliit pa sila, tapos didisiplinahin mo sila ng malaki na, naku po, mahirapan po kayo mga kasembreros. Para siyang isang matigas na kahoy, no? Kasi nga kapag matigas na, magulang na mga kasembreros ay hindi, mahirapan ka lang baliin. No? Parang isang kawayan, no? Kapag maliit pa siya, pwede pa siyang, mapuputol mo siya agad mga kasembreros, or any kahoy or tree mga kasembreros ay pwede mo pa siyang baliin kapag maliit pa. No? Pero kapag malaki na sila, ay mahirap na mga kasembreros. Kailangan mo na ng chainsaw or matatalim na mga itak or bolo mga kasembreros. So, but iba kasi yung kaso, no? Pero mahalin tulad mo lang siya, yung isang bata, no? Sa isang punong kahoy or sa isang tanim na maliit pa ay pwede mo pang baliin, pwede mo pa siyang madisiplina. Pero kapag teenagers na sila at malaki na, lalo na kapag may mga sarili na mga desisyon sa buhay, tapos hindi sila magulo mga kasembreros, tapos nasa isang bahay lang kayo, tapos wala naman silang pagsunod sa magulang, hindi naman sila sumusunod sa magulang nila, may kanya-kanya naman silang desisyon, pero nasa isang bubong pa rin kayo. So mahirap mga kasembreros. That is why yung pagdisiplina sa mga bata talagang napakahalaga nun mga kasembreros. And sasabi nga sa Biblia, you should train the children or the kids mga kasembreros in the way they should go. Kasi pag lumaki na sila, hindi na yun matatanggal sa kanila. No, kung kaya kapag tama, pinalaki natin sila sa salita ng Panginoon, sa disiplina at pagmamahal ng Diyos, no, using the Holy Bible mga kasembreros, ay which is definitely effective. So wala na mas effective pa mga kasembreros sa salita ng Panginoon na gawin nating disciplinary book, no, sa mga bata mga kasembreros, simula pagkabata hanggang sa sila ay dahan-dahang lumalaki mga kasembreros. So alam nyo, isa sa mga pinakamalungkot na na stages ng isang magulang na
kapag parang kasi kunwari ako iniisip ko, after 10 years, no, yung mga pamangkin ko malaki na pero tayo naman ay tatanda na. So parang parang yung nanay ko tatanda na rin ng 10 years mga customer. So parang dito ko talaga na-realize na napakahalaga na habang buhay pa kayo, habang buhay pa tayo dito sa mundong ito, pagmahalan talaga ang buong pamilya because life is too short, no, sa mundong ito. We're all passing away. No, lahat tayo mamamatay mga kasembreros. That is why habang nasa mundo tayo ay gawin natin yung kalooban ng Diyos. Yung mahal natin siya ng buong lakas, kalooban at isipan, tapos yung ating kapwa-tao, yung ating magulang, ating kapatid, yung ating anak, and so on, mga kasembreros, yung ating asawa. So, mahalin natin sila because yun ang pinaka-purpose ng buhay, no? Yung two greatest commandments nga na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then love your neighbor as you love yourselves. Ay, yun siya, no? Doon na nakapaloob yung dalawang pinakamahalagang commandment, mga kasembreros, or doon na yung yung two greatest, yun na yung pinaka-final na utos ng Diyos, mga kasembreros. Kasi kung mahal mo ang Diyos ng buong lakas, kalooban at isipan, susundin natin siya. Maglalaan tayo ng panahon sa Biblia, sa panalangin, at sa paggawa ng kanyang kalooban. And then, yung pangalawang commandment naman na love the Lord, love your neighbor as you love yourself, ay hindi natin gagawin ng masama yung ating kapwa-tao. Bagkus, mamahalin natin sila, mga kasembreros, because yun yung pangalawang commandment. So, damay-damay na yun Nakumahan natin at ang Diyos natin ang buong lakas, kalooban at isipan. So, mamahalin din natin ang ating kapwa-tao because you cannot say na mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang iyong magulang, ang iyong kapatid, ang iyong asawa, ang iyong anak, and so on. So, hindi po pwede. Connected yun sila. No, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Inseparable sila, mga kasembreros. That is why it's really important na magkaroon tayo ng tamang understanding of the commandment or the Holy Bible, mga kasembreros, yung kanyang nilalaman. Kasi baka ma-misapply natin, ma-misinterpret natin at mali yung ating pagkakaunawa, mga kasembreros. So, kunwari, nandyan na yung trahedya, nandyan yung dapat tulungan sa harapan mo. Tapos, sabi sa Biblia na manalangin tayo. So, kung kaya mo nang tulungan yung tao na sa harap mo na, o nasa labas ng bahay mo, bakit pa manalangin? Ikaw na nga yung naging instrument ni Lord, mga kasembreros, na tulungan yung taong nangangailangan, mga kasembreros, na kaya mo namang tulungan. So, ganun po siya. So, kung kaya mahalaga na meron tayong tamang pangunawa sa Holy Bible, mga kasembreros. So, yun, wag lang nating i-misinterpret, no? Dito ay mahal natin ang kapayapaan. So, it's really important na mahalin natin kasi kapag mahal natin, mga kasembreros, pinupurso natin. Let's say manliligaw tayo, no? Or mahal natin ating asawa, ang jujuwain natin. So, talagang ipupurso natin. Gagawa tayo ng effort. Actually, isa sa pinakamahirap din itong gawin, yung maging peacemaker, yung maging referee ka, no, sometimes ikaw yung intervener, ikaw yung sa gitna, na kunwari nag-aaway ang asawa at kapatid mo, yung magkapatid nag-aaway, tapos kayo magkakapatid nag-aaway. So, kailangang nasa gitna ka na ikaw yung maging referee para magkabati, no, yung dalawang kapatid mo, for example. So, yung mga magulang mo, yung nanay tatay mo nag-aaway, tapos ikaw na anak yung magiging referee. So, mahirap yun, mga kasembreros. Isa sa pinakamahirap gawin actually, yung maging peacemaker ka. Pero, may reward actually, no? Sabi dito, pinagpala pala, no, mga taong peacemakers, yung nagpupursue ng kapayapaan, kasi tatawagin tayo mga anak ng Diyos, mga kasembreros. So, ganun po siya. And hindi lamang yun, hindi lamang yun may experience sa buhay sa kabila, no? Pero sa mundong ito, kung tayo po ay talagang pursuer, no, mga kasembreros ng kapayapaan, ay di ba, gusto natin tumira sa isang tahanan na masaya, no, loving ang pamilya, magulang, anak, and so on, loving sila, mga kasembreros. And then yung walang gulo ba, no? May gulo man pero hindi yung ganun na may misunderstanding siguro, pero nare-resolve or naayos din siya, mga kasembreros. Into a world that is ugly with violence and hate, Jesus sends us as peacemakers. We aren't given the choice of whether or not we would like to be peacemakers, and we certainly aren't given the choice of what kind of world we would like to live in. So, hindi siya choice. Okay? Hindi nagbigay ng choice dito si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, na
kung kailan lang yung gusto natin maging peacemaker or kung saan lang or kung anong uri ng mundo at paligid na meron tayo. So, kasi kapag community na yung magulo, talagang mahirap mga kasos. But, andyan ang Diyos para tulungan tayo na maging resolver, no? Or peacemaker, mga kasembreros. So, yun siya. Talagang as bad as things may be, this is the only world we have. And if you're going to be true to our Lord, we must be peacemakers. But what did He mean by peacemakers? So, ano nga ba yung mga kasembreros? Kasi may mga misconception. May mga, sabi natin kanina, may mga misconception yung pagiging peacemaker. Yung isa sa mga pinakamaling iniisip nila, yung absence of conflict. Peace, walang gulo. Mga kasembreros, walang ano. So, definitely, may mga gulo, pero doon ka nagsosolve mga kasembreros. So, absence of conflict, yun yung isa sa misconceptions. No? Peace in the Bible is never to be confused with pacifism. Avoidance of strife, no? Yung pag-iwas pala, kunwari kapatid mong dalawa, no, na mahal mo nagkakaroon ng misunderstanding. So, wag mo layuan, no, mga kasembreros, kung wala namang kutsilyo na dala siguro, nag-debate lang. So, may times na makikinig ka muna, and then may times na ikaw na yung magsalita, no, mag-advise mga kasembreros. So, talagang gagawa ka ng paraan. No, yung iba nga, di ba, nanunuyo sila. Kunwari mag-asawa, no? Magdadala ng bulaklak yung asawang lalaki para manuyo mga kasembreros, para ma-resolve or matanggal yung galit or yung gulo mga kasembreros. It is important to remember that peace in the Bible is always based on justice and righteousness. Where justice prevails and righteousness rules, there you'll also have peace. But without those two virtues, lasting peace is not possible. So yun siya mga kasembreros, no? Hindi posible kapag wala yung righteousness at saka yung paggawa mo ng peacemaker mga kasembreros. Mahirap, no? Mahirap siya pero posible sa awa ng Panginoon mga kasembreros. When you take the first step and speak to the other person before you speak, remember the words of Solomon and Paul. Solomon wrote, "A gentle answer turns away anger, but a harsh word stirs up wrath." So ito yung pamamaraan. Isa sa mga effective ways talaga mga kasembreros na ma-resolve ang conflict at mawala yung gulo mga kasembreros ay makinig ka muna, and then yung answer mo dapat ay mahinahon. Kaya gentle answer, no? That's according kay Solomon din po mga kasembreros sa Proverbs chapter 15 verse 1. So definitely, no, napakahalaga nun mga kasembreros. Sabi nga ni Apostle Paul, "No rotten talk should come from your mouth, but only what is good for the building up of someone in need, in order to give grace to those who hear." So Ephesians chapter 4 verse 29 naman ang palala sa atin ni Apostol Pablo. So it's definitely yung salita ng Panginoon, all in one mga kasembreros. May mga references tayo. If you're always reading the Bible, studying and meditating the Bible mga kasembreros, ay bibigyan tayo ng wisdom and right belief mga kasembreros. Kasi the Holy Bible is truth, and so definitely wala siyang ibang ibibigay sa atin kundi puro katotohanan about kay Lord, about sa tao, about sa kasalanan, and so on mga kasembreros. So if I were you, simulan na natin mga kasembreros na magbasa ng Holy Bible ngayon pa lang, kasi hindi pa naman huli ang lahat mga kasembreros. Habang tayo ay buhay, may pag-asa mga kasembreros. So sa kabilang buhay ay wala na po, no? Wala na pong balikan kapag doon na po tayo. So kung kaya mahalin natin ang kapayapaan, hindi lamang sa ating sarili, kundi for the peace of everyone around us, no, mga kasembreros. So especially sa mga community, no, talagang kailangan ng peace, so that mga peacemakers lalong-lalo na, so that may harmonious relationship at maayos na pagkikitungo at cooperation ang bawat isa. Alright, sinama pa sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at kapayapaan talaga mga kasembreros, no, na ipursu natin ang pagiging peacemaker sa bawat isa. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.